Cramer's rule po. Cramer's rule. Tinuruan ko ba kayo ng inverse ng matrix gamit ang elementary row operation? Hindi pa. Hindi. Hindi pa. Sige. Okay. So, una muna, meron muna tayo dito na tinuturo ako, yung elementary row operation. Wait lang ah. Elementary row operation. Ayan, elementary row operation. Sa elementary row operation, ginagamit po natin ang elementary row operation to transform our matrices into another value of matrices. Kumbaga, yung elements doon, babaguhin natin using elementary row operation. Wait lang, kasi elementary row operation. Yan. Kita na. Sige, yan. So, yung elementary row operation natin kasi, ina-apply natin yung operations sa mga row. Yung operations sa mga row. Okay? So, dito, meron po tayong tatlong methods kung paano gumamit ng elementary row operation. So, una, meron tayong swapping of rows. Swapping of rows. So, paano ba ina-apply yung swapping of rows? Say, for example, kunwari, ang original matrix nyo, may R1, may R2, may R3. Nag-apply ka ng elementary row operation. So, ganito maglagay ng notation na sa elementary row. Okay? So, ilalagay ninyo kung sino yung babaguhin nyo. Say, for example, R1. We need to change R1. And the operation of R1 is, say, for example, R1 swap to R2. Okay? R1 swap to R2. So, para ma-apply natin yung elementary row operation, kung i-update natin yung ating matrix, ito magiging R2, R1, R3. Ito. Say for example, ang data natin, 301. Kunwari, ginawa natin R2 change, R2 swap, R3. So, ang magiging output natin dito ay magiging 310. So, ganyan mag-apply ng elementary row operation. Nasundan. Next natin. Next natin ay itong multiply or divide. Multiply or divide each element by a row or in a row by a constant. Dito, ang purpose ng multiply or divide each element, kung gusto ninyo yung element nyo gawing 1. Okay, gusto natin ang element natin gawing 1. Paano yan? Say for example, meron tayong original matrix R1, R2, R3. Gusto niyo na baguhin ito, no? So change R1 by 3R1. Kunyari, R3, change R3 by 2R3. Pwede din po 'yan. So, kung i-update natin yung ating matrix, ito magiging
3R1 na, ito R2 na, ito 2R3 na. Okay? So, paano yan? So, for example, meron tayo dito na 301. O gusto na natin baguhin si R1 by R1 over 3 kasi gusto natin gawing 1. Ano? So, kaya update natin, ito magiging 101. Naintindihan? Na kung gusto ninyong gawing 1, ano yung inyong element. Okay? Tapos yung last natin, we replace a row by adding or subtracting a multiple of another row to it. So, paano naman yan? So, dito, involved na ay dalawang row. Kunyari, R1 and R2. Okay? Ito, ang purpose naman ng adding or subtracting, kung gusto naman ninyo na ang element ay gawing 0. Okay? Gusto nyo naman na gawing 0. So, paano yan? So, for example, sa R1 mo, nag-apply ka ng elementary row operation na 2R1 minus R3. O, ganito lagi kung sino yung babaguhin, say for example, R1, siya yung laging mauuna. Ha? Siya yung laging mauuna, sunod yung isang row. O, kunyari, isa pa. R2 mo, gusto mong gawing 4R2 minus R3. No? So, lagi mauuna kung sino yung babaguhin. So, update natin yung ating matrix. So, ito magiging 2R1 minus R3. Ito naman, 4R2 minus R3. Ito, R3. Okay? Ganyan. So, for example, magbigay tayo ng elements. Kunwari, ito ay 3, 0, 1. Ano? So, kunwari, ginamit mo itong R1 para maging 0. So, let us change that. Ano? Kung itong 3 gagawin nating 0, so, kailangan may involved na isa pang row. Kunwari ginamit natin si R3. Ano ang magiging equation para ito ay maging 0? Yun ang tanong, ano? Ano ang magiging equation para yung 3 maging 0 gamit si R3? So, ganito lang yan. Lagi nyo tatandaan. Sabi natin, si R3, sa R3, yun yung ating gagamitin para maging 0 yung R1. Ano? Ang tanong, ano bang element yung gusto natin gawing 0? 'Di ba si 3. Sino ang katapat ni 3 sa R3? Ulit, sino ang katapat ni 3 sa R3? So, ang sagot ay si 1. Tama ba? Ang katapat ni 3 sa R3 ay si 1. Ang tanong, paano daw gagawing 0? Lagi lang pong ganito. Criss-cross minus. Na, kung ano yung coefficient ng R3, yun yung magiging coefficient of R1. Kung anong value sa R1, yun ang magiging coefficient ng R3, tapos subtract nyo lang. So, tendency, ang magiging equation natin ay R1 minus 3R3. Nasundan po. Again, kung sino yung involved natin na row, kunin nyo lang yung katapat. Ano? Tapos, criss-cross, subtract na agad.
Kung i-update natin yung ating matrix, update natin yung ating matrix dito. No? Update natin. So, sabi, R1 minus 3, R3. Diba? R1 minus 3, R3. So, ang R1 mo dito ay 3. Ang R3 mo ay 1. So, 3 minus 3 times 1 is 0 na. Naintindihan? Nagets po? Okay? So, ganyan yung ating mga elementary row operation. And again, kailangan po yung ating row ay a-applyan natin ng row operation. So, lahat ng elements doon, a-applyan natin. Okay? So, bakit natin inaaral yung elementary row operation? Kasi po gagamitin natin yan dito sa ating topic na ito. Yan. Last time na ituro ko na sa inyo si Cramer's rule. So ngayon na ituturo ko sa inyo ay si Gaussian elimination at si Gauss-Jordan. Gaussian elimination at Gauss-Jordan. Okay. So una nating alamin sino po yung ating row echelon form. So kanina meron na tayong elementary row operation. Ngayon naman may row echelon form. Sabi dito, a matrix in row echelon form is having a staircase pattern ng leading ones. No? Leading ones. Ano sinabing leading ones? Ito yung mga leading ones natin. Ang leading ones natin ay kada row. Ano? So, kumbaga dito, kailangan nating makapag-generate ng staircase pattern with leading ones for every row. So, dito, kagaya nito, ang leading ones nito ay nasa column 1. Dito naman, ang leading 1 ay nasa column 2. Ang leading 1 sa row 3 ay nasa column 3. Ang leading 1 natin sa row 4 ay nasa column 4. So as you can see, yung atin pong pattern for the leading ones ay naging staircase. No? At lagi ninyong tatandaan, lahat ng nasa ilalim ng leading ones must be 0. Again, lahat ng nasa ilalim ng leading ones, puro na 0. Ano? Sir, paano kung may 1 dito? E di hindi yan row echelon form. Ano? Hindi yan row echelon form kung may sumingit na 1 dyan. Dapat, ang inyong leading ones ay magpo-form ng staircase pattern. Tapos lahat ng nasa ilalim ng leading ones natin, puro na 0. Ano? Gaya na lang nito. Ayan. Diba? Ang leading ones natin nandito sa first column. So, lahat na nasa ilalim niya, puro 0. Sa second row, ganun din, lahat ay nasa ilalim ay 0. Sa third row, nasa fourth column. So, lahat na nasa ilalim niya ay puro 0. Na? So, kagaya niyan, staircase pattern pa rin yan. Sir, okay lang po ba? Masyadong malaki yung step. Okay lang. Basta staircase. Ano? Basta staircase. O, ito. Ganun din, no? So, ito yung leading ones. Ito din yung leading ones. Ang nasa ilalim ng leading one natin ay puro na 0. Dapat ito, puro na din 0. No? Ito, yung 1 natin sa ilalim ay puro 0. So, ilalim niya din ay 0. Okay? Yan yung ating row echelon form. Ano? Sir, ito, okay lang dito magka-value? Yes po, okay po. Okay lang. Okay lang magka-value dyan. Kung row echelon form. Ano?
Paano kung reduced row echelon form? Ang reduced row echelon form, yung baba ng mga 1, puro 0. Yung taas ng mga 1, puro din 0. Ano? So, kumbaga, gumawa tayo ng identity matrix. Sabi ko, di ba? Lahat na nasa baba ng leading ones, puro 0. Di yung pati nasa taas nila. So, nangyari, gumawa lang tayo ng identity matrix. Okay? So, yan yung pagkakaiba ng reduced row sa row echelon form lang. Okay, ganito kasi yan. Gagamitin natin si row echelon form kay Gaussian elimination while si reduced row echelon form para naman sa Gauss-Jordan. Okay? Para sa Gauss-Jordan. Nakakalito pa yan, no? Pero pag na-apply na natin, nagets na natin. Okay? Sabi ko nga, sa Gaussian elimination, kailangan natin ng row echelon form. Ano? Ano gagawin natin, no? Kailangan, we need to transform our augmented matrix into row echelon form using elementary row operations. Okay. Sino naman dito yung augmented matrix natin? Ang augmented matrix natin dito will consist of the the coefficient matrix bar constant matrix. Ano? So, meron tayo ditong coefficient matrix bar constant matrix na manggagaling dun sa ating systems of linear equations. No? Tapos, saka daw tayo mag-perform ng ating new systems of linear equation using back substitution. Ano? So, paano po? Ayan. Sample tayo. Ayan. Sample. Una, gagawa kayo ng augmented matrix. Yung augmented matrix niyo again, manggagaling sa sa coefficient matrix bar constant matrix. So, dito, magkakaroon kayo ng 1, negative 3, 3, bar, negative 4, 2, 3, negative 1, 15, at 4, negative 3, negative 1, 19. Ganyan po yung ating augmented matrix. Ano, nasundan? Baga, coefficient matrix lang, bar, constant matrix. Okay? So, bigay ko na sa inyo yung steps. No? Steps 4. 3 by 3. Gaussian elimination. So, number 1 step natin, 2, 1, 3, 1, use R1. Tapos 2, 3, 2, use R2. And number 3, R1, R2, R3, divide. Ayan yung ating steps. Screenshot nyo muna. Okay, so paano yan ina-apply? Ganito yan. Sabi nga natin, yung ating augmented matrix, kailangan natin pong gawin na row echelon form. Ano? Paano ba ang row echelon form? Sa 3 by 3. So, dapat
ito magiging 1, ito 1, ito 1, ito 0, 0, 0. Tapos ito, may elements na. Ganyan yung magiging pattern natin for row echelon form. Ano? So, dapat daw itong 2, 1 at 3, 1 maging 0. Itong 3, 2 dapat maging 0. Tapos yung main diagonal natin na ito, gagawin natin lahat na 1. No? Di ba kanina, sinabi ko, kapag ka multiply or divide a constant sa elementary row operation, gagawin nating 1 ang ating element. Kapag ka naman addition and subtraction, gagawin naman nating 0. Ano? So, ang task natin is to make this 2, ito, saka ito na 0. Tapos yung main diagonal na puro 1. Ano? So, gawin natin. So, una, sa step 1. Ano yung step 1 natin? Step 1 natin, papalitan daw natin si 2-1 at saka si 3-1. Tama? Nilagay ko yan, di ba? Step 1. 2-1-3-1 use R1. Sabi ko nga, kapag ka add or subtract, dapat dalawang row. No? Dalawang row ang involved. Sabi ko, gagamitin natin si R1. So, kumbaga, if we want to change row 2 as well as row 3 using R1, ano yung magiging equation natin? Ano? Una, equation muna kay R2 or operation. Sabi natin, itong 2 gusto natin gawing 0. Tama. So, focus element natin ay 2. Sino yung katapat niya sa R1? Sino yung katapat niya sa R1? That is yung 1. Tama? Yung 1 ang katapat niya sa R1. Tapos, saka tayo mag criss-cross minus. Ano ngayon ang ating magiging equation? So, ang equation natin magiging R2 minus 2R1. Gets? Sundan? Sunod. Sunod natin for R3. Ang focus element natin sa R3 si 4. Yun yung gusto natin gawing 0. Sinong katapat niya sa R1? Si 1. Criss-cross minus. Ang equation natin, R3 minus 4R1. Naintindihan? Nasundan? Okay. Kung yan yung ating mga operation, i-update natin yung ating row 2 at row 3. So, wait lang. Share ko lang to. Alam mo, ang pinakaya ko sa tao, yung subtract sila. Sa akin, ang advice na sisinungan Hawak ng calcu. Okay? Hawak ng calcu. So, una, kung hindi babaguhin, ilista nyo na agad. Isulat nyo na agad. Kagaya nito, yung row 1, hindi babaguhin. So, isulat nyo na agad. Okay? So, ganito ang magiging pattern natin. Itong unang row, yun yung A. Yung pangalawang row, yun yung ating B. I-type lang natin to sa ating calcu. So, magiging A minus 2B. Yan yung magiging equation.
Tapos i-update natin yung ating matrix. So, mangyayari, kung i-update natin yung ating matrix, so ito, i-update natin yung first column hanggang sa fourth column. Isa-isa. Susundan. Kada row, ha? Okay, apply natin. I-calc ninyo. Magtatanong anong value ng A. Anong unang value ng A or R2? Sabi, ang R2 sa first column ay 2. Sino ang katapat nun 2 sa row 1? Si 1. So, bale, ang A mo ay 2, ang B mo ay 1. Ang magiging sagot ay 0. Update. Next. Sa second column, ito, second column. Sino ang row 2? Si 3. Diba? So, ang A mo ay 3. Sino ang B mo? Negative 3. Sagot, 9. Update. Next, sa column 3, we have negative 1 at saka 3. So, negative 1, saka 3. Update, negative 7. Next natin, 15 at negative 4. 15, negative 4, sagot, 23. Nasundan po. Nasundan kung paano. Once na nasagutan na natin buong row, okay? Once na nasagutan na natin buong row, so, next row naman. Ita-type natin tong R3 minus 4R1 dito sa calcu. So, meron tayo ditong A minus 4B. Okay? So, A minus 4B. Calc. Sino ang R3 sa first column? 4. Ang B, 1. Sagot, 0. Update. Next. Next natin. Negative 3. Tsaka 3. Tama. Ay, sorry. Negative 3 at negative 3. So, ang A mo daw ay negative 3. Ang B mo ay negative 3. Sagot, 9. Negative 1 at saka 3 naman. So, negative 1 at 3. Sagot, negative 13. Next natin, 19 at negative 4. Sagot, 35. Okay, nasundan? Nasundan po. Nasundan ba? React pag may time. Sige. So kung nasundan na, di nagbago na yung ating matrix. Next step na tayo. Ano yung next step? Ano yung next step doon sa sinulat kong steps? Sino babaguhin? Si? 3-2 po. 3-2. Use? R2. 3-2 use R2. So, kung 3-2, ito. Ito yung babaguhin ninyo, di ba? 3-2. Sa row echelon form, dapat ito ay 0. Tama ba? So, kaya gagamit tayo ng isa pang row. So, since doon, meron tong row 3, use R2, ano ang ating magiging equation? Again, kung sino yung focus natin na element na babaguhin, yun ang ilagay nyo sa R3. Kagaya nito, ang focus element natin ay 9. Sino ang katapat niya sa R2? Di si 9 din. Cross multiply minus. Ano? So, ito magiging equation natin? 9R3 minus 9R2. Yan ngayon na equation natin. Nasundan po. Nasundan.
O kung nasundan, i-apply natin, i-update natin yung ating elements. Since hindi magbabago si row 1 at si row 2, isulat nyo na lang. 1, negative 3, 3, negative 4, 0, 9, negative 7, 23. Okay? O, update natin yung ating third row. Equation, 9a minus 9b. Tama? So, calc. So, ang R3 sa column 1 ay 0, ang R2 sa column 1 ay 0. So, kapag ka po ang entries natin parehas na 0, automatically 0 na agad ang sagot. Matic 0. Next, sa second column, ang R3 natin ay 9, ang R2 ay 9. Ang sagot, 0. Next natin, negative 13 at negative 7. So, ang A mo ay negative 13, ang B mo ay negative 7. Sagot, negative 54. Then last, 35 at 23. So, ang A mo ay 35, ang B mo ay 23. Sagot, 108. Sundan? Sundan nyo to? Okay na. Ano yung last step? Last step. R1, R2, R3, divide. Bakit divide? Kasi sabi natin, sa row echelon form, itong ating main diagonal na to, dapat yan puro 1. Tama? Dapat puro 1 yon. Ito, puro 1 dapat. So, itong R2, paano natin gagawing 1? Sorry. R1 muna. Yung R1 natin, since 1 na yan, okay na yan. Goods na. Diba? Yung R2, kailangan natin gawin 1 to, diba? So, ang R2, ang ating formula, R2 over 9. Sa R3, para ito maging 1, divide nyo sa negative 54. Okay? After that, at update niyo yung inyong matrix. So, since hindi magbabago si R1, so sulat nyo na lang. Sa R2, magbabago, di ba? So, ito, divide nyo lahat ng nasa row 2 ng 9. So, ito 0, ito 1, ito negative 7 over 9, ito 23 over 9. For the third row, 0, 0, 1, tapos negative 2. So, as you can see, na-obtain na natin yung ating row echelon form na ang main diagonal ay puro 1 at lahat na nasa baba ng mga leading ones ay 0. Nasundan? Okay na? Nasundan? Ano ang next step? Sabi dito, after na ma-obtain natin ang row echelon form, we perform solution of the new system of linear equation using box substitution. Kumbaga, dito sa ating solution dito, ito yung row echelon form. Di ba? Pwede nating i-designate as the first column ay X. Tama, di ba? Ito yun, X. Second column ay Y. Third column ay Z. Therefore, makakagawa daw tayo ng panibagong linear equations. Sa row 1, anong linear equations natin? Di ba? Meron tayong X minus 3Y plus 3Z equals to negative 4. Sa row 2, ang equation, y minus 7 over 9z equals to 23 over 9. Sa row 3, we have only z equals to negative 2.
Nasundan ba? Kung paano gumawa ng equation. Again, ito, ang first column sa x, second column y, third column z. Kaya ito, x minus 3y plus 3z equals to negative 4. Ito namang second row, y minus 7 over 9z equals to 23 over 9. Tapos z equals to negative 2. Paano tayo magbaback substitution? So, gagawin nyo lang, ito, use equation 3 to equation 2 and then use equation 2 and 3 for equation 1. Paano yun? Use equation 3 to equation 2. Since ang z natin equals to negative 2, yun na yung value ng z. Na-substitute natin sa second equation. So we have y minus 7 over 9 times z which is negative 2. Result, 23 over 9. Sundan. Ano ang value ng y? So ito magiging y plus 14 over 9 equals to 23 over 9. Therefore, y equals to 1. Tama. Okay na. Tapos, ang sunod natin gagawin, use equation 3 and 2 to equation 1. May value na tayo ng z, may value na tayo ng y. Substitute lang natin dito. So, magiging x minus 3 times 1 plus 3 times negative 2 equals to negative 4. So, ito magiging x minus 3 minus 6 equals to negative 4. So, ito ay magiging 9. X minus 9 equals to negative 4. Therefore, x equals to 5. Nasundan? Yan din po yung sagot natin last time. Kung babalikan ninyo. Gamit ang Cramer's rule. So, any method ang gamitin ninyo, yan at yan ang lalabas sa XYZ. Naintindihan? So, again, sundin nyo lang po yung steps sa pagro-row echelon form. Tapos, magbaback substitution kayo. Yun po ang ating technique for Gaussian elimination. Naintindihan? Next. Sa pang problem. Kunyari ito. Yan. Use natin si Gaussian elimination. So, una ninyong gawin yung augmented matrix. Tama. So, meron tayo dito na 1, 2, 3, 9, 2, negative 1, 1, 8, 3, 0, negative 1, 3. Sundan. Sunod natin. Sinong unang babaguhin? Si 2131, di ba? Use 2131 R1. Sunod pala amin wala. Ay, lima ko pala nga. Tanong, ano equation natin sa R2? Tawag tayo. Ano equation natin sa R2? Miss Alvarez. What will be our equation for R2? Two. Ulit po, ulit. Again, sabi natin, ang focused element natin ay 2 sa R2. Di ba? 2 sa R2. Sa R1, anong focused element natin? 1. Crisscross minus. Anong equation? 1 R2, 2 R1 po.
minus 2R1. Tama. Ayan yung ating may equation. Ano equation natin sa R3? Si, ano? Si Adonai. Sir, sa R3 po ay R3 minus 3R1. Yun. Okay? So, yan na yung ating row operation. So, i-update na natin yung ating matrix. Gamit ng calcu. Parang konsensunadong spaghetti sa mga seafood. Bihon lang. O yung sotang mo. O sabi natin, di ba, kapag hindi babaguhin, ilista mo na agad. So, 1, 2, 3, 9. O, next natin, A minus 2B. So, sa column 1, 2 at 1. So, 0. Sunod, negative 1 at saka 2. Negative 1 at 2. Negative 5. Next, 1 at 3. So, negative 5. 8 at 9 ang sunod. Negative 10. Next natin, sa row 3, lagay natin A minus 3B. So, meron tayo dito 3 at 1. So, 0. Next natin, 0 at 2. So, we have negative 6. Tapos, negative 1 at 3. Negative 10. Tapos, 3 at 9. Negative 24. Sundan. Sundan to. Sunod natin babaguhin itong si 3-2. Use R3. Sorry. Babaguhin natin si 3-2. Use R2. Ano ang magiging equation natin dito? Ano magiging equation natin dito, ano Rico? Star ano Rico? What will be our equation for R3? Again, Michael, lakas ka daw. Negative 5 R2. Negative 5 R3 plus 6. So, negative 5 R3 plus 6 R2. O, update ninyo yung ating matrix. So, since hindi babaguhin yung R1 at R2, kopyahin nyo na lang. So, next natin, babaguhin si R3. So, we have negative 5A plus 6B. So, meron tayo dito negative 0 at 0, matic 0 na. Negative 5 at saka negative 6 at negative 5. So, negative 6, negative 5. Sagot ay 0. Next natin, negative 10 at negative 5. Sagot, 20. Tapos, negative 24 at negative 10.
Sagot ay 60. Okay? Nasundan po. Nasusundan pa. Anong last step? Last step natin, itong main diagonal na to, gagawin natin puro 1. Tama. So, ang magiging equation natin, yung R1 hindi na kailangan baguhin. Tama. Yung R2. So, R2 divide negative 5. Tama. Yung R3 divide 20. Sundan. Update natin. Hindi babaguhin si R1, copy na lang. Yung R2, magiging 0, 1, 1, 2. Tama. Yung R3 natin, 0, 0, 1, 3. Sundan po. Sabi sa sunod, pabasa ako lang yung mga nila. Okay. Meron na agad. Okay. So after nyan, gagawin nating equation na, no? X, Y, Z. So equation natin dito ay X plus 2Y plus 3Z equals to 9. Sunod, Y plus Z equals to 2 at Z equals to 3. Kasundan po. Okay. So, sunod natin gagawin. So, back substitution na, no? So, back substitution. So, use equation 3 to equation 2. So, we have y plus 3 equals to 2. So, y equals to negative 1. And then last, use equation 3 and equation 2 to equation 1. So, we have x plus 2 times negative 1 plus 3 times 3 equals to 9. Therefore, meron tayong x minus 2 plus 9 equals to 9. X equals to positive 2. So, ito pong tatlong ito ang ating final answers. Okay, overtime na. Nasundan? Nasundan po. Susundan nyo lang yung steps, ha? Okay. So, yan yung ating yun yung ating Gaussian elimination. Sa Gaussian elimination, again, dapat i-form natin ng row echelon form, tapos saka tayo magbaback substitution. Ano naman pinagkaiba ng Gauss-Jordan? Sa Gauss-Jordan naman, kailangan nating i-utilize ang reduced row echelon form. Kumbaga, kailangan nating gawin, no, identity matrix. Kailangan nating gawing identity matrix yung ating coefficient matrix. So kailangan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay? Ang tanong, ano ngayon yung mga steps? Okay? So, ang mga steps natin, para dito, sulat nyo na. Ito yung mga steps.
para magmukhang identity matrix. Steps 4. Gauss-Jordan 3x3. So, number 1 natin, 2131 use R1. Step number 2, 32 use R2. Sunod natin, step number 3, 33 divide. Step number 4, 1323 use R3. Step number 5, 22 divide. Step number 6, 12 use R2. Step number 7, 11 divide. Like screenshot. Yan po ang ating mga steps. So again, susundin nyo lang yung steps na yan para makapag-reduce row echelon form or identity matrix. Okay? Ang tanong, paano? Sample tayo. Screenshot nyo na yan, ha? Sample using Gauss-Jordan. Sample, use natin si Gauss-Jordan. So, una, gagawin mo nating augmented matrix. Okay? So, gamitan natin ng mga steps. Anong unang step? Itong ating coefficient matrix na to dapat magiging 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ha? Yan ang magiging goal natin. So, una, ito, papalitan natin itong 2, 1 at 3, 1. No? So, ano magiging equation natin for R2 and R3? Sige nga daw. Ano magiging equation natin for R2 and R3? Tawag tayo. Biskotso. R2 minus 2R1 po. R2 minus 2R1. Thank you. Next, Alcaraz. Ano magiging equation for R3? Alcaraz. Wala. Tiberio. Tiberio. Ano equation sa R3? Hello? Wala pong sounds. Si Seda. Sir, ano po? R3 minus 3R1. Okay, R3 minus 3R1. Update natin yung ating table. Oh, sige. Update yung table.
Since hindi babaguhin si R1, copy lang. So, update natin. Since ito R2 minus R1, so A minus 2B. 2B. So, meron tayong 2 at 1. 2, 1, 0. Negative 3 at 2. Sagot ay negative 7. 2 at 3. Next natin, 2, 3. Sagot, negative 4. Next natin, 14 at 6. So, 14, tapos 6. Sagot, 2. Next. Next natin, A minus 3B. A minus 3B. So, we have 3 at 1. So, 0. Next natin, 1 at 2. 1, 2. Sagot, negative 5. Negative 1 at 3. Sagot, negative 10. Negative 2 at negative 6. Sorry, positive 6 lang pala. So, negative 20. Next natin. Sino yung sunod na step? Sunod na step? Sorry, 3 to use R2. Anong ating magiging equation? Ano magiging equation natin? Villanueva, 3 siya. Tricia May. What will be our equation for R3? Wala. Sevilla. What will be our equation for R3? Negative 7 R3 plus 5 R2. R2. Okay. So, update natin yung ating matrix. So, since hindi babaguhin 0, 1, so, sulat na lang. So, ito next. Hindi babaguhin pala si row 2. So, copy na lang ulit. Babaguhin si R3 sa update. Negative 7A plus 5B. Solve natin. So, we have 0, 0. Pag 0, 0, engineers, ang ilalagay nyo entry, matic 0. Tapos next, negative 5 at negative 7. Negative 5, negative 7, sagot ay 0. Sunod, negative 10 at negative 4. Negative 10, tapos negative 4. Sagot 50. Sunod natin, negative 20 at 6. Negative 20 at 2. Sagot 150. Sundan? Sundan po. Okay. Sundan. Next natin. Sinong sunod na mabaguhin? Using the steps. Si
Si 3, 3 po. 3, 3. 3 divide. So, saan i-divide si R3? Saan i-divide si R3? 50 po. 50. Update natin yung ating matrix. So, update natin yung matrix natin. 1, 2, 3, 6, 0, negative 7, negative 4, 2, 0, 0, 50, 150. Oh, ay, hindi na pala 50. 0. Ito ay 1 na. Tsaka ito ay 3. Okay, sinusunod na babaguhin. Tingin sa mga steps. 1, 3 at 2, 2, 3 po. 1, 3 at 2, 3. Use R, R3. So, ano magiging equation natin sa R1 at R2? Si Rason. Rason? Ano equation natin sa R1? Wait lang po, sir. Sige. Negative R1 minus... Huh? Wow. Negative ba? Hindi ba? Positive. Negative. Positive to. Positive yung 1. R1. R1 minus 3 R3. Yan. Next. Valin. R2. Sir, ano po? R2 plus 4R3 po. Okay na. Sundan na. Update niyo yung inyong matrix. So, since hindi babaguhin si R3, so copy. Sunod natin. May kibanggit ng updated row 1. Reyes. Ano ang updated natin na row 1? Mr. Reyes? Nandiyan ka ba? No? Mr. Aguilar? Nandiyan. 1 daw yung una. Sunod. 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 Negative 3. Next. Updated row 2. Si Ekinan. Ano updated row 2 natin?
No. Anong updated natin na R2? Kahit isa-isa muna. No. Mafalag mo eh. Sir, 0, negative 7, 0, 14 po. 14. Okay, thank you. Next step natin, sino sunod na babaguhin? Si 2, tama. 2, divide. O, saan i-divide si R2? Sa negative 7. Tama. So, update natin. 1, 2, 0, negative 3, 0, 0, 1, 3. Ano pong ating updated na row 2? Barola. Updated na row 2. Sir, 0, 1, 0, negative 2 po. Thank you. Next, sino sunod natin na babaguhin? Plana. Yung R1 po. Anong element ang babaguhin? Sa plana. Yung 2 po. 1, 2, use. 1, 2, use. 1 R1 po. Minus 2 R2 po. 2, R2. Okay. Anong ating updated na row 1? Updated na row 1. Guzman. 1, 0, 0 po. Tapos 1. 1, 0, 0, 1. O, tapos, yung last row na, yung ating last step, ito kasi 1 na, no? So, hindi na natin kailangan na baguhin. Kung mapapansin natin, yung atin ngayong identity matrix, pwede nating i-represent by X, Y, at Z. Tama ba? So, for the first row, that is just X equals to 1. For the second row, that is Y equals to negative 2. While the third row ay Z equals to 3. So that will be our final answers. Sundan? Sundan pa. So binibigay ko na sa inyo ang procedures, ha? I-apply nyo na lang. Ha? Ano? So yan na yung ating final answers. So kapag ka Ghost Jordan, direct agad, may sagot. Medyo matagal nga lang, no? Okay. So, may babalikan lang tayong topic. Ha? Ang babalikan lang natin na topic will be yung inverse. Okay. Sa inverse of matrix kasi, wait lang, ha? Sa inverse of matrix, sabi natin, yung unang equation, adjoint A over determinant A. Tama ba? Tama. Yan yung ano natin, yung una nating formula. Ito yung sunod na formula. Inverse of matrix A
using arrow or elementary row operation. Paano naman yun? Gagawa din kayo doon ng augmented matrix. Kunwari, matrix A, augment natin sa identity matrix. Okay, nasusundan ba ako? Ito yung original matrix, i-augment natin sa identity matrix. Kapag ginamitan natin ng steps na ito, yan yung kagaya na sa Gauss Jordan, ito, makukuha natin ang inverse. Saan po? Gradually, kung i-apply natin tong steps na to, your matrix A becomes identity matrix while your identity matrix becomes inverse of matrix A. So, kumbaga, using these steps ng Gauss Jordan, para yung ating matrix A maging identity matrix, pwede din pala yun gamitin sa inverse of matrix. Kasi the identity matrix, pag nag-apply tayo ng elementary row operation, magiging inverse of matrix A. Okay? So, yun pa yung isang step natin sa pagkuha ng inverse of matrix. So, yun, binalikan ko lang naman, no? Pero, dito naman, ang focus natin ay Gauss Jordan, Gaussian elimination, at yung Cramer's rule. So, last time, nakapag-Cramer's rule na tayo, no? So, sino pong may tanong about dito sa steps natin sa Gauss Jordan? May tanong po ba? Tanong? Wala na. So, wala nang tanong. Sige, class dismissed na po tayo. Thank you po sa inyo.